Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esgueran. Welcome po sa ating special Facts First episode ngayong araw po ng Miyerkules, September 24, 2025. This is a recorded episode dahil nasa dahig po yung ating makakausap and medyo nahihiya po tayo dahil binalabog po natin siya madaling araw po ngayon dyan po sa dahig sa The Netherlands. Pero napaka-importante po nito pag-uusapan po natin, no? So formally nakasuhan na po. Nasampahan na po ng kaso itong si former President Rodrigo Duterte dyan po sa International Criminal Court. And I'd like to welcome again to our program si Attorney Cristina Conti. Siya po ay Assistant to Counsel dyan po sa International Criminal Court. Magandang gabi, magandang umaga dyan. Madaling araw sa dahig, Attorney Chrissy. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Pasensya, nahiyang-hiya ako sa'yo. Alauna ba ng madaling araw, Jo, ngayon? I'm very sorry. Oo, pero okay lang kasi dalawa talaga yung time zone at saka at Okay. least maaga rin. Pero unang-una, congratulate ka muna namin, no? Because dun sa hindi pa po nababalitaan, si Attorney Cristina Conti, she's one of the awardees nitong the Outstanding Women in the Nation's Service o yung Towns Awards 2025. Magandang congratulations, Attorney Chrissy, ha, for that award. Yes, thank you so much. Marami akong kasama dito katulad ng isa pang podcaster, vlogger ba tawag sa kanya? Si Professor Shelo Magno. Nakita kami nung interview at nung vetting process. Kaya wow, nakalusot din. Umattend ako ng nung awarding. Hinahanap kita. Hindi ka nakapunta, sayang. Kasi as in 2 days after nun, lipad na kami. Alam niyo naman, Sayang. mga non-revocable, non-refundable. Yung plane ticket. Kaya Sayang. nag-continue rin naman kasi yung ibang schedules, especially no Duterte Panagutin Network. Oo. So, tinuloy na talaga namin. Iniintay ko sana mag-moment ka rin, Attorney Chrissy, kasi meron palang speech, 'di ba, pagkatanggap. Pero hindi pa pala, press conference pa lang naman ito, hindi pa pala ito awarding. Meron pa namang October 22. Okay. Sige, pag-usapan natin ito, no? Yung formal na pagsasampa ng kaso dito kay former President Rodrigo Duterte. Doon sa mga hindi familiar, no? Para lang maintindihan ng mga kababayan natin. Inisip ng iba, hindi pa nakasuhan na yan dati pa. Lumalabas na sa balita, ito yung kaso Crimes Against Humanity. So what does this filing actually mean? Yung formal na pagsasampa? I guess this formalizes everything. Para sa marami kasi parang, haka-haka lang naman, ang hawak niyo lang naman warrant of arrest. Wala kayong ikinakaso pa. At ito na yon, this is the proposal of the prosecution for cases, actual cases that he should be tried for. Kung dito sa Pilipinas, diretso na yan ng korte. 'Di ba sa atin ang gumagawa naman talaga nung charge sheet, indictment, o yung tinatawag natin na information, prosecutor lang naman. Kaya lang yung confirmation of charges hearing, sa totoo medyo mapanlin lang kasi akala natin, uy, na-confirm na yung charges. Hindi pa po. So, ito yung charges na ipapa-confirm ng prosecutor. Kaya lang, syempre, bibigyan ng pagkakataon, kaya magkaka-hearing, bibigyan ng pagkakataon yung defense at saka yung victims na mag-weigh in. So, pero essentially, ito na yun. These are the charges as proposed by the prosecution. It could be approved as is or as amended by the judges, or it could be disapproved entirely. Kumbaga, reject, ayaw namin, walang kaso dapat. So ito yung formal na isinampang kaso ng ICC prosecutor. Ito yung hindi pa naman, mahirap lang kasi baka mag-jump to conclusions din yung iba na, nasampahan na. Hindi pa rin, kumbaga, panukala, ito yung proposed, ito yung draft na charges. Meron lang, dahil medyo iba nga yung proseso, meron lang pagkakataon pa na malimit, kumbaga ma-contest at least ng defense bago ma-confirm finally nung judges later on pa. Sige. Kasi ika-clarify ko lang, no? Kasi yung mga headlines sa lumabas, charged, di ba? Even in other countries. Oo.
So, So ano ang mas essentially accurate na ano? Ano yung mas accurate na description or characterization dito? Draft ah, charge filed. yes, oo, or the technically, they would like to use the term document containing the charges. So, it's a Nilabas ng very prosecution. oo, it's a very neutral term, na okay, it contains the charges. So the ICC prosecutor has released the redacted version of the document containing the charges. At sabi ko nga parang, sabi ng iba, bago ba 'to, ganyan. Matagal na technically itong version na ito kasi July pa. So mga 2 months na itong nire-redact, tinatanggalan ng mga pangalan. Mm. At this is a version already known to the defense as early as July 4, 2025. Kaya lang siyempre para sa atin, iba din yun na, hala, ito na 'to. At ang maganda pa, halos sabay nang ni-release yung pre-confirmation brief. 'Pag Mm. binasa mo pareho yon, parang mabubuo mo na yung kwento ng prosecution. Yung pre-confirmation brief, nandun halos lahat yung everything. Kasi 'pag parang yung charges kay Duterte lang yun. Pero yung pre-confirmation brief may discussion, at doon nga nagkaroon ng iba pang mga pangalan na kumbaga ninapilitan ng prosecution siguro, "Paano ba namin 'to ire-redact? Paano niyo Mm. pa kumbaga impossible na hindi makilala, ilagay na lang natin." So they Okay. had 2 names, I think Ito, consciously not puntahan natin 'yan. Puntahan natin 'yang 2 names sa binabanggit mo, Attorney Chrissy, 'no? Pero dito muna sa proseso. So basically, ito yung draft charges na ipapa-confirm ng ICC prosecutor. Okay? Pero yes. gaano kahaba yung proseso na 'yan bago yung confirmation? And what is expected to happen between now and then? First, you need to have the confirmation of charges set. So that's the kumbaga process, or that's the time when the defense has the opportunity to contest. Sa atin kung sa atin 'no, titingnan natin, "O nga 'no, kailan niyo ba pinag-counter affidavit si Duterte? Bah, di naman yata puwede 'yan, dire-diretso ng trial." Mm. Yun na yung medyo opportunity niya na mag-raise ng initial na defenses. So, mali ang charges, hindi dapat ganito, hindi totoo 'to. Kung gano'n ang punto, as to ano ang charges, kaya pa niyang gawan ng paraan, kumbaga, doon sa hearing na 'yon, confirmation hearing. Kaya lang, ang sinasabi nga niya, hindi puwedeng mag-hearing kasi unfit ako. Ang sinasabi naman namin, hindi pa nga 'to trial. Mm. Kaya nga fit to stand trial, pang-trial. Pre-trial stage pa lang ito, naghahanda pa lang tayo, at ang tanging tanong, ano ba yung charges? Mm. In fact, puwede kang absent, sa pre-confirmation, hearing, ay sorry, sa confirmation hearing, puwede kang absent. Nakalagay expressly sa rules, na waiver of absence of the, ang tawag nga, suspect. Tapos Mm. nung isang araw, September 9, nagsimula ang kauna-unahang hearing na confirmation hearing, kung katulad nung sa atin, sa isang suspect na wanted, hindi pa nahuhuli. So, Mm. kami, para sa'min, gano'n na yung tunguhin ng korte. At least man lang, masimulan, ano ba yung charges? Kasi Mm. pagkatapos niyan, ise-set yung hearing. Pagkatapos niyan, yung judges may 60 days to determine whether or not to confirm the charges. After Mm. hearing, the defense, or of course the prosecution, the defense, and then the victims, they have 60 days to determine. Yung hearing din, yung confirmation hearing, medyo kakaiba siya, na may puwedeng mag-upo ng witnesses. Puwede. Kaya hindi lang 'to simpleng oral arguments na yung Mm. mga abogado nag-aaway, gano'n. Puwede may witnesses na allowed to take the stand. Sa prosecution, kung natuloy sana tayo, sabi nila may dalawa kami, dalawa, viva voce, in person. Mm. Yung defense sabi, "Hindi, hindi, bahala kayo, tutal kayo naman ang kailangang magpatunay. Steady lang ako, meron akong mga dokumento, yes, pero
wala kaming witness na iuupo. At nagbigay na nga ng schedules, eh. Ang compute namin, tatakbuhin yung kaso siguro mga between minimum, 10 to about 12, 13 hours. Hmm, Yung okey, hearing sige. sana. So, ready Oo, na halos. mm. Teka, medyo na-o-OC pa rin ako rito 'no. Accurate ba kung ICC prosecutors charge Duterte? Yes, Yun naman sa accurate? puwede, puwede. Okey. Mm. O kaya, Kasi basta ayun, hindi lang yung court oo. Basta huwag charges. sasabihin na yung ICC mismo yung nag-charge kay Duterte. Yes, kasi Yun ang when you hindi say the accurate. ICC, parang people think it's the entire court, Oo, and okey. may opportunity pa na mabago yan, mapalitan, or even ma-reject. Okey, yun nga pala 'no, since you mentioned that. So papaano kung hindi ma-confirm your charges? Ano yung mga puwedeng mangyari dito? Puwede ba yung i-reject, entirely lahat ng mga counts na binanggit ng prosecutor or puwedeng, may isa lang na i-drop? Ano yung mga puwedeng mangyari diyan? Parang ano 'to, budget 'to, may line item, veto. Veto, may So, gano'n? puwede. Oo, puwede. Actually, puwede kahit ano. Puwede nilang ipa-amend, puwede nilang i-drop yung kunyari count 2, hindi namin type yung count 2, 1 and 3 lang ang itutuloy natin. Ah, ang intindi ko rin pati yung kaya lang medyo wala naman silang kontrol 'no, yung incidents. Mm, Na parang, uy, yung isa parang hindi naman pasok diyan sa bangain, hindi naman yan pang count 1, eh, dapat pang count 3. Pero I don't know if they can do it like that kasi nagawa na ng prosecution yung homework niya, eh. oo. Ah, pero at kumbaga generally maluwag ang judges, they can approve, deny any part of the charges in the DCC, or they can also kumbaga set aside. Sasabihin nila, "Uy, kulang pa prosecution yung ebidensya. We are not convinced, but we're maybe 60% there. I'm Mm. giving back the charges to you, and puwede ka bang mag-imbestiga pa?" Papaano kung i-reject lahat? Naku, 'yan, kung ire-reject lahat, eh, di walang kaso, Walang and ang kaso? equivalent niyan ay dismissal. Mm, Eh, di papalayain siya kasi yung akusadong 'to, eh, wala namang dahilan para i-hold in detention, lalo na tugma ito dun sa warrant of arrest, eh. mm. Kumbaga ito na yun, eh, kung ano yung iwinarant niyo, ito na yun. Yung winarant, murders. Ang kaso, murders and attempted murders. Mm. So, wala pala, eh, di Wala goodbye. na, goodbye na. Okey, eto, nakikita ko rin 'to kasi medyo ginagamit na pang-propaganda ng ibang mga DDS 'no. Ang claim nila, sabi niyo 30,000 yung pinatay, bakit dito sa ano, sa ikinaso ng ICC prosecutor, 3 counts, tapos 19 victims, 14 victims, tapos, 45 victims. Yun ang ginagamit ng iba, 'di ba? I'm sure nakikita mo yan sa social media. Konting paliwanag lang. Oo nga, sabi nga nung iba, "tatlo lang from 30,000 tapos naging 3 count." Yung count yung binanggit mismo, medyo Oo, weird yata yun, oo, ano? kasi 'pag in-announce actually 'pag binasa mo yung headline, "Duterte charged with 3 counts of murder." Sa Pilipinas, ang take natin dun, uy, 3 taong pinatay. Gano'n Mm, kasi tayo kumbaga mag-count. yeah. 'To iba. Sabi ko nga, naku, oo nga, ang hirap ipaliwanag kasi yung 'pag sinabing count, bilang ng tao, pero malinaw Mm, naman na nilagay nila. So, each count, eh, may number of victims, yung total 49 incidents. mm, So, kumbaga una, hindi ito 3 lang, 49 incidents, at ang total parang 78 na patay, or dahil may attempted murder, or buhay, pero shot and killed. So, mm. 78 thereabouts. And then, oo, ang layo pa rin sa 30,000. And then, hindi kailangan kasi nga na maging 30,000. Kailangan lang maipakita that the killings are widespread or systematic. Yung widespread, ang minimum, sabi nga namin, ano ba 'to 'pag sinabing widespread, kailangan ba may baseline, 1,000?
ang kailangan ipakita that the killings were either nationwide or kumbaga marami. Kaya para maipakitang nationwide, ilan ba yung ano, probinsya? 18 yata? Mm. Eh, di at least may 18. Tapos Mm. kunyari doblehin natin, eh, di 36. The numbers are not set in stone as long as they can show that this is widespread o pangmalawakan. At mas crucial yung sistematiko. Yung sistematiko na papakita dun sa 1, 2, 3. Number 1, mga patayan daw nung DDS era or under Mm. DDS instruction. Number 2, patayan ng high value targets nung presidente si Duterte. Number 3, patayan ng barangay operations. O ito na yung kumbaga mas kilala nating tokhang sa mga community. Yun yung kumbaga iniutos. Yun yung pagka-sistematiko. Kung Mm. ma-relate nila yung ang dami na rin ng 14 para dun sa mga mag-a-argue lang, naku, pag-isipan niyo po ang inyong values kung ang Oo. mamaliit niyo yung bilang ng mga taong namatay. So yung 14 sa count 1, marami na yon 'pag maidikit yan na, oh, widespread and systematic, all part of the same parang instruction, nung panahon nung DDS. Mm. Dito papaano yung ano, kasi 'di ba maraming redacted portions dito sa dokumento, pero may lumabas na 2 pangalan, 'di ba? Talk to us Mhm. about that, yung De La Rosa at saka yung Aguirre. How crucial are those information? The reductions are there to protect the victims and the witnesses, essentially. But at the same time, kailangan din protektahan yung proseso. Hindi outright yung akusado or yung Mm. suspect. Kaya puro Duterte, Duterte, Duterte. Pero siyempre may pagkilala na baka may masangkalang iba. Pero ito, it is unavoidable for their names to be mentioned. Siguro inisip ng ICC, eh, ano pa bang ire-redact ko, wala namang ibang and then implemented the war on drugs when he was police chief. Mm. Eh, kilala na, eh. So, hindi na tinanggal. Same with Aguirre, sino pa bang ibang puwedeng mag-announce habang siya ay chief ng Justice Department. Kaya mukhang ako, simulat sa pool naman sinasabi namin si Bato de la Rosa kasama sa iniimbestigahan at posibleng ma-isyuhan ng warrant of arrest. Dito, sa charge sheet pa lang ni Duterte, nangangamoy next warrant of arrest na. Hmm. Since siya yung ano, yung nag-implement nitong ano 'no, nitong, Oo. drug war. How about Aguirre? Si Aguirre, sa totoo bago, first time na nabanggit yung name niya exactly, although it was already mentioned, ah, parang nung investigation nung ICC, rather nung prosecutor, nung ICC prosecutor, meron siyang preliminary examination report, may ilang banggit siya na, oh, there are, kumbaga top officials. Di ko sure kung may justice secretary na parang quoted dun. Pero dito named siya. Mm. Ah, posible na malaking involvement niya kasi ang sinasabi nung confirmation brief, yun kung saan mas nakalatag yung kwento, nilagay ni Duterte yung mga tao niya sa key positions to ensure that he gets away with everything. Naglagay siya ng tao sa yan, DOJ, yan yung mag-iimbestiga, eh. IAS, PNP, Mm. NAPOLCOM, tsaka sa PIDEA. At importante yun dun sa modus operandi nila. Yun yung, parte nung is it systematic? Yes, dahil sinigurado na walang mananagot. Dito sa mga pangalan na tumulong kay, Duterte to implement this bloody drug war, ano yung tamang term na gamitin sa kanila? Can they be considered as co-conspirators, mga gano'n? Mm, co-perpetrator Mm. at may nag-ano pa nga, eh, may mga nag-iisip pa, paano ba 'to kasi ini-B-C-D-E nila, A to H, tapos yung I and other PNP officials and top officials. So, sabi namin, A to H, so may at least 8 pangalan
na 8. tinuturing na co-conspirator. Iniisip lang namin, lahat ba yun, ipapahuli ba yun? Mm. Kasi ang iniisip naman namin, paano yung detention facility? Hindi Pero kasya. 20 yung kwarto, 20, Mm. 22, 6 pa lang sila. So, 6 + 8 kasya pa 'no, puwede Kaya pa. pa. Mm. Hindi pa sila ano at saka okey lang, eh, ano ba naman yung konting congestion rate, 'di ba? Oo. Pero ano, yung binabanggit mo na nangangamoy warrant of arrest against Bato de la Rosa, sa pagtingin ninyo, anong basa ninyo? Mukhang kailan yan kung sakasakali? Given the pace of the process there at the ICC. Well, frankly akala ko after the confirmation of charges hearing, aasikasuhin na itong, warrant of arrest. Medyo magugulo lang yung schedule dahil yung confirmation hearing sana, eh, dun natin masasambulat 'to, presentation of evidence, merong magsasabi ganito ang nangyari, and I would say there will be witnesses who will talk about Senator De La Rosa as well. Kasi yun yung role niya precisely, eh. From Mm. DDS, siya naman yung naging head ng PNP. Kaya kumbaga siya yung nagtulay ng kung ano lang nangyayari sa Davao gawin sa nationwide. May witnesses na magbabanggit nun, mas maganda sana kung sa hearing talaga maririnig yung sasabihin. Pero ako anytime soon, probably by next year, mafokusan na ito ng prosecutor. Sa ngayon lang, siyempre nauna pa yung fitness challenge, yung competency, baka yun muna. Kasi Mm. baka mamaya wala din namang kahinatnan, eh. Pero kung ako yung prosecution, all the more that I will also focus, maghahati ako ng team. May team ako na maghahanda sa competency trial ni Duterte. Pero just to make sure, ipahanda na yung warrant of arrest and, agreement or, possible cooperation as to his arrest para hindi naman sayang yung pagod ko. Kasi kung hindi matuloy kay Duterte, kung sabihing, naku, matanda na talaga, yung unfit for trial, meron pang iba na I can proceed against. Finally, Attorney Chrissy, how about si Senator Bongo? In light of the revelations before ni Colonel Garma. So, mukha ba madidikit din dito si Bongo? Posible, eh. And I don't want to speculate that much, pero if you look at A, B, C, D, E, F, G, H, may binabanggit, may ilan doon na pulis, may iba din na appointed Mm. persons. So A, B, C, A to H could include a mix of civilian and police operators, quote unquote. Malakihan to eh. And isa Mm. nga doon, friend lang. Ibang klaro eh, this person has been appointed, this person is a police officer. Kaya lang yung iba, parang civilian at yung isa nga, friend. Friend. Hindi kasi kaya ako natanong yung kay Bongo, sobrang dikit kay President Duterte ito eh. Kung siya yung tinuturo na talaga may pakana ng lahat ng ito, parang hindi yata madaling isipin na hindi siya madidikit dito at the very least. Oo, and sige nga, sabihin ko sa inyo, sa B, parang pinapatungkulan niya ay isang tao who did not question anything that Duterte or the suspect has said or ordered. Parang, Hmm, maraming napaisip ka dun. redactions, pero may gano'ng phrase na kumbaga, eh, good soldier. Iniisip namin, ano kaya 'to? Paano kaya ito? Marami kasi sila. Interesting yan. Anyway, Attorney Crazy, maraming salamat sa iyo for joining us and I really appreciate your your accepting our invitation dito sa Facts First. No? Maraming Walang salamat. anuman. Madaling araw Maraming na dyan. salamat din. Pwede ka na matulog uli. Pasensya na. Sige, magandang umaga sa iyo, Attorney Crazy. Thank you. Thank you. Yan. Yan po si Attorney Crazy Conti. Ako, binalabog natin. Kaya nahiya ako. Madaling araw dyan ngayon sa the Netherlands. Anyway,
Meron pa po tayong live episode mamaya. In the meantime, papaalam po muna tayo. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyo.